Alam niyo ba ang kwento tungkol sa isang overseas Filipino worker na umuwi lang sa Pilipinas para magbakasyon? Pero sinapit ang isang karumal-dumal na trahedya? Ito ang kaso ni Mary Ann Jordan, isang kasong yumanig sa buong Subic, Zambales noong taong 2003. Si Mary Ann ay isang domestic helper sa Hong Kong. Umuwi siya sa Pilipinas para sa isang maikling bakasyon para makasama ang kanyang pamilya. Pero ang inaasahan niyang masayang pagsasama ay nauwi sa isang bangungot. Isang araw ng Hulyo 2003, bigla na lang siyang nawala. Ilang araw na paghahanap ang ginawa ng kanyang mga kaanak, puno ng pag-aalala at pag-asa na sana'y ligtas siyang matagpuan. Ngunit makalipas ang halos 2 linggo, isang nakakakilabot na balita ang sumalubong sa kanila. Natagpuan ang katawan ni Mary Ann sa isang masukal na lugar sa Barangay Kawag sa Subic. Ang kalagayan niya ay nagpapakita ng matinding karahasan. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga awtoridad. Base sa mga ebidensya at testimonya ng mga saksi na pag-alaman na bago siya mawala, huli siyang nakitang kasama ang isang tricycle driver na nagngangalang Jonathan Avendaño. Ayon sa mga nakakita, sumakay si Mary Ann sa tricycle ni Avendaño. Mula noon, hindi na siya muling nakita pang buhay. Lumabas sa pagsisiyasat ng mga pulis na si Avendaño ang pangunahing suspek sa krimen. Naging mabilis ang pag-usad ng kaso dahil sa mga matibay na ebidensyang nakalap laban sa kanya. Nang dalhin sa korte, mariing itinanggi ni Avendaño ang mga akusasyon, pero hindi ito sapat para pabulaanan ang mga testimonya ng mga saksi at ang mga pisikal na ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa krimen. Ang buong komunidad ay nagabang sa magiging hatol ng korte, umaasang makakamit ni Mary Ann at ng kanyang pamilya ang hustisya. Matapos ang masusing paglilitis, hinatulan ng korte si Jonathan Avendaño na guilty sa krimen ng rape with homicide. Isang mabigat na parusa ang ipinataw sa kanya. Reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Ang desisyon ng korte ay nagbigay ng kaunting kapanatagan sa pamilya Jordan, bagamat alam nilang hindi na maibabalik ang buhay ng kanilang mahal na si Mary Ann. Ang kasong ito ay isang paalala sa atin na ang kasamaan ay maaaring magtago sa ordinaryong anyo. Ito rin ay nagpapakita ng determinasyon ng ating sistema ng hustisya na papanagutin ang mga may sala. Ang kwento ni Mary Ann Jordan ay mananatiling isang babala at isang panawagan para sa patuloy na pagbabantay at pagkakaisa ng komunidad laban sa krimen. Maraming salamat sa panonood. Kung may mga kwento kayong gustong marinig, i-comment nyo lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli.